Hello everyone, good evening po at welcome po sa akin channel. This is Coach Jared. Okay. Hindi pa ako nag-uumpisa, meron na agad. May banata na agad na nagaganap. Mamaya po ika-clarify ko no, bakit ko tinawag na Chief Justice itong si Justice Carpio. Okay? Mamaya ko po ika-clarify yan. Kakaumpisa pa lang natin, no? It's 11:05 PM, okay? In the Philippines at today is December 10, 2020. 15 days na lang, mga Tower Guys. 15 days na lang. It's Christmas, okay? At kung sino man ang kapal ng mukha ng NTC, ha? NTC, okay? Sino bang secretary ngayon ng commissioner ng NTC? Si Cordoba? Cordoba, 'di ba? Commissioner Cordoba, huwag niyo po kaming bolahin kasi ngayon lang po nakikita ko I am below 1 Mbps dito sa aking live. Okay? Huwag niyong sabihin nag-improve ang services ng ating mga telcos by 200%. Okay? Because it's a lie. It's a flat out lie. It's a flat out lie. So, wag niyo po kaming bolahin. Wag niyo pong bolahin si Presidente. Okay? Wag niyo pong bolahin ng mga kung sino-sinong mga madaling maniwala dyan sa tabi-tabi. Okay? Ito nga lang, hindi niya ma-maintain ang 1 Mbps ng Globe. Globe hindi niya ma-maintain ang 1 Mbps. Diyos ko, nakakadiri kayo. Tapos pagyayabang nyo na nag-improve ang mga services nyo. Diyos ko, tigil-tigilan nyo kami. Nagbabayad kami ng maayos, nagbabayad kami ng lubos, at ganitong klaseng serbisyo ay bibigay nyo sa amin. Nung klase kayo. Susulsulan pa kayo ng NTC? Diyos ko. Huwag po natin kakalimutan suportahan ang ating featured business partner for today, si Primal Prints. Okay? Ang kanila pong business ay nasa area ng customized, sublimated printed apparels, for various uses from sportswear, club uniforms to corporate promotional activities. Bawang taray. So mga Tabercats, kung kailangan nyo po ng mga pa-uniform sa inyong mga paliga or hindi jersey eh. Ala, nawala ako. Am I still here? Can you still hear me? Ayan. Can you hear me? Hello? Ayan, hello. Please comment kung naririnig nyo pa ako, no? Kasi biglang nag-flicker yung hindi ko alam kung connected pa ako. Yeah, I think I'm still connected. Okay. Whew! Nabahan naman ako. Ay, nako, Globe. You are such. Okay. Anyway, going back. So, ito po, mga jersey for motocross. Ayan. So, kung kailangan nyo po ng ganitong klaseng mga uniforms, okay? O mga kahit pang sarili nyo lang, pang mountain bike, etc. Kontakin nyo po si Primal Prints sa kanyang Facebook page at Primal Prints PH. Also sa kanyang email address primerso.apparels.mftg@gmail.com or sa 0917-559-8198. Okay. Anyway, going back po sa ating first topic. At dalawa po kasi topic natin. Ating first topic ay tungkol kay Maria Ressa. Okay? Apparently, nitong nakaraan, itong si Maria Ressa, nakasuhan na naman ng second case niya na cyber libel ulit. Cyber libel ulit po ang ikinaso kay Maria Ressa. At ba't po natin tinapik ngayon si Maria Ressa? Okay? Kasi po mga Tabercats, ngayon daw ay International Human Rights Day. Okay? International Human Rights Day. At alam naman natin, pagdating sa usapin ng human rights, nangunguna daw ito si Maria Ressa. Dahil lang pagkakaso daw sa kanya ay isang persecution. Okay, persecution daw 'yon. At siya daw ay persecute dahil siya raw ay kumukontra sa ating administrasyon. You're not that special, Maria. You're not that special, Maria Ressa. How narcissistic of you. Ayan. Anyway, going back. So, nakasuhan na naman siya for the second time ng cyber libel by the same person. Okay? By the same person.
Ay, nako. Rappler CEO Maria Ressa has been charged with cyber libel for the second time. Diba? Antindi. Prosecutors filed the case before the Makati Regional Trial Court on November 23, around 5 months after after Maria Ressa and former Rappler's researcher Reynaldo Santos Jr. were convicted of cyber libel in Manila. Okay, the second case is related to the first, initially convicted over a Rappler story that reported a businessman's supposed links to a crime. Ressa is now accused of cyber libel for her tweet containing screenshots of a 2002 Philippine Star article about the same businessman. Ayan. Ayun na nga. Si Wilfredo King, 'di ba, na-convict po siya ng libel, cyber libel, no? Convicted po siya ng guilty sa cyber libel nung una. Hindi pa kasi siya doon natapos. Bago pa po siya na-convict ng nitong June 2020. Naglabas siya ng isang tweet. In-screenshot niya yung isang Philippine Star article. At ito ang kanyang isinulat. Okay? Andito yun eh. Saan na yung sinulat niya? Ito. Yung sinabi niya. Here's the 2002 article on the quote-unquote private businessman who filed the cyber libel case, which was thrown out by the NBI, then revived by the DOJ. #hold the line. Okay. Ay, mga Tabergans, pasensya na po kung napuputol-putol po tayo, no? Kasi, Diyos ko, oo nga, nawawala-wala talaga. Anyway, going back, Globe, ang laki ng utang niya sa akin, ha? Ang laki ng utang niya sa akin. But anyway, going back po, no? So, yun nga po ang sinabi ni Maria Ressa. Here's a 2002 article on the private businessman who filed the cyber libel case, which was thrown out by the NBI, then revived by the DOJ. #hold the line. Okay? Pero mga Tabergods, no, ito po ay pangalawang beses na ginawa niya. Kumbaga, second count. Hindi siya second count eh. Hindi nila kinount na second count. Okay? Sineperate siya na kaso. Matindi nun itong mga prosecutor na to ng ng Makati Hindi Hindi nila pinagsama sa isang kaso. Siguro naghabol pa si Wilfredo King sa pangalawa. Na feeling niya na libel siya dun sa pangalawang statement. Bakit? Kasi ang dating kasi nung pagkakasulat ni Maria Ressa, hindi totoo yung cyber libel case na i-file sa kanya. Na kasinungalingan lang ito. Kasi sinabi niya kasi nag-file ng cyber libel case, binasura ng NBI tas ibinalik ng DOJ. So parang pinapalabas po nitong ni Maria Ressa sa kanyang tweet na ito daw ay kasinungalingan lang. So it's possible it is defamatory. Ibig sabihin, sinasabihan niya si Wilfredo King by this tweet, sinasabi niya na yung kaso ni Wilfredo King sa kanya pawang kasinungalingan lang din. Okay? Ganun yung pinapalabas. Pero last week pa po to, mga Tabercats. Last week pa to. Yan on December 3. May bago kahapon. Ito. Diyos ko. Ito si Maria Ressa. Diyos ko, pati pag-download. Ay, nako. Hindi ko to tatanggalin itong parte na to sa upload ko. Kasi gusto kong malaman ng mga tao sa Globe. Kung mas-share man tong video na to at mayroong taga-Globe na makakapanood. Gusto kong malaman nyo kung gaano kahirap gawin yung serbisyo ko sa bayan with your kind of survey sa amin. Diyos ko, tapos sasabihin nyo, 200% improvement. Ang kapal ng mukha nyo, NTC. Kapal ng mukha nyo, NTC. Anyway, going back. Kahapon, mga Tabercads, ito pa lang si Maria Ressa, gusto pang bumiyahe. Second time na po ito, mga Tabercads, actually. Sino naman ang nagbawal sa kanya na umalis? Nung una, if I'm not mistaken, it is Court of Appeals ang nag-decline sa kanya nung una.
Kung di po ako nagkakamali. Pwede rin naman po ako magkamali. Pero this time, ang nagbawal sa kanyang bumiyahe ay ang Court of Tax Appeals. Court of Tax Appeals. Ibig sabihin, may kaso sa pagbabayad ng tax itong si Maria Ressa. Ay, di ba? Ressa, what's wrong with you? There's a lot of things wrong with you, Maria Ressa. Itong sabi ng Court of Tax Appeals, mga Tabergads. The Court of Tax Appeals has upheld a Pasig Courts, Pasig, hindi yung pala yung una. Yun yung una, yung Pasig ruling na hindi siya pabiyahihin. So, in-uphold lang ng Court of Tax Appeals. Okay? Denying Rappler CEO Maria Ressa's motion to travel. Okay, pinagbabawal po siyang bumiyahe. Bakit naman daw? Ba't naman daw siya ipagbabawal bumiyahe? Eh, meron daw siyang lakad. May lakad daw siya sa States. Wag daw siya, it's unconstitutional. Oh, ayan na naman sila sa unconstitutional drama nila. Okay? Unconstitutional daw na hindi siya payagang bumiyahe. Excuse me, Maria Ressa, you are a convicted criminal. You should be in jail. You should be in jail, Maria Ressa. You should be in jail. You're a convicted criminal. Anyway, going back. Sabi ng Philstar, she sought the reversal of the Pasig Regional Trial Court 157 ruling. So, humingi siya ng apela sa ruling ng Pasig Regional Trial Court na ibasura yung motion to travel na nagbasura pala ng motion to travel ni Maria Ressa. Kasi nga, naglabas siya ng documentary. Imagine, itong babaeng ito, meron pang kapal ng mukha para gumawa ng documentary. Ang documentary na ginawa niya, ang title nun ay 1,000 Cuts. Okay, 1,000 Cuts. Actually, gusto kong panoorin to, mga Tabergads. Not for entertainment value. Okay? Not for entertainment value. Gusto ko itong panoorin, hindi para ma-entertain ako. Am I still on? Hello, ayan. Diyos ko. Going back. Gusto ko itong panoorin not for entertainment value, mga Tabergads. Gusto kong panoorin itong 1,000 Cuts dahil gusto kong malaman kung ano ang nasa utak nitong babaeng to para masabi niya na merong panggigipit sa press freedom sa Pilipinas, na pasista itong si President Duterte. Ayan, okay na raw. Globe, Diyos ko talaga. Diyos ko, Globe. Mga Tabergads, pag in-upload ko po ito bukas, paki-share nyo po. Paratingin nyo po sa mga nandyan sa Globe. Diyos ko. Anyway. Naka-bail siya ngayon. She's out on bail kasi inaapila yung kanyang kaso. Convicted po siya, di ba? So, para hindi pa po siya nakakulong, okay, nagbayad muna siya ng bail habang inaapila ang kanyang kaso. She's out on bail. Actually, hindi nga siya talaga dapat bumiyahe. Bakit? Kasi it's a flight risk. Baka hindi na siya bumalik. Yun nga din ang sabi ng what do you call this? Ng Pasig RTC. Ang sabi ng Pasig RTC, the Pasig Court noted the possibility that Ressa may be forced by circumstances, quote-unquote, to remain abroad should the global health situation deteriorate over time. Oh. Baka raw kasi hindi na siya, ang bait pa nga ng RTC eh. Hindi sinabi na flight risk ka. Ang bait pa nga ng RTC ng Pasig eh, hindi nila sinabi na flight risk si Maria Ressa. Ang sinabi nila, baka hindi na siya makabalik. Oh, baka hindi na siya makabalik
dahil sa pandemya. 'Di ba? Buti pa nga Pasig RTC, medyo mabait pa eh. Kung ibang tao 'yan, sasabihin nila, baka hindi ka na bumalik, baka tumakas ka eh. Hindi ka namin bibigyan ng hindi ka namin bibigyan ng motion to travel. Oh. Sabi rin ng Court of Tax Appeals, it also held that Reza failed to establish that the RTC committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, noting that the Pasig Court's denial of the motion to travel is not unfounded. Hindi ro to haka-haka lang, sabi ng Court of Tax Appeals. Sabi, the CTA said that the trial court's observations are firmly grounded on the facts that are still current and the laws that are passed to address them, citing Republic Act 1146-8 and RA 1149-4, or the Bayanihan to Heal as One and Bayanihan to Recover as One Act. Okay? Ito po ang sinabi ng Court of Tax Appeals. Imagine, may tax code violation ka. Nag-libel ka na. Meron kang 2 kaso na libel. Yung isa convicted ka na, tapos meron pang isang na ongoing. Tapos meron ka pang tax baka may tax fraud ka pa. Ba? Ibang level din ang kapal ng mukha ni Reza. Sabi rin ng tax court, okay? Sabi rin ng tax court, the appeals court also noted that Reza's conviction, kahit convicted na siya, na guilty, although not yet final, kasi nga po, inaapila pa po ito sa Court of Appeals, warrants the exercise of greater caution. So kahit ito daw ay dinidinig pa rin sa Court of Appeals, kailangan pa rin natin mag-ingat kung hahayaan natin ng isang tao na naka-bail na umalis ng Pilipinas. Siyempre, on bail na naman kasi. Hindi yun prudent o hindi yun wise. Diba? Sino bang huwes ang papayag nun? Kung hindi bumalik, hindi ba? Sabihin niya, may pandemic pa, hindi ako makabalik ng Pilipinas. Uy, may sakit ako, hindi ako makabalik ng Pilipinas. Parang yung tatay ni Abugago. Hindi si Abugago pala. Si tatay ni Baraan. Yun. Abugago din naman kasi yun. Pero di ba yung tatay ni Baraan nagpunta ng States para magpagamot, hanggang ngayon hindi umuwi? Dahil kasambot siya dun sa kaso ni Laila de Lima. Sino pa? Andy Bautista. Hindi makauwi. Nagbakasyon lang daw. Yung bakasyon niya, ang tagal na. Diba? Ganun eh. Ganun talaga. To withhold permission to travel throughout the duration of the trial or the case is certainly excessive, sabi. The petitioner's conviction in the cyber libel case alone is not sufficient justification for the Cowaran court to prevent her from attending to her professional engagements outside the country. Yun nga, pero parang sinasabi ng Court of Tax Appeals na hindi lang yung cyber libel case niya ang pinag-isipan para hindi siya payagan umalis. Parang gano'n ang sinasabi. Nagiging mabait niya sa kanya yung Court of Tax Appeals eh. Ang weird. Ang weird ang bait sa kanya ng Court of Tax Appeals. Kasi kung ibang yan, kung ibang tao yan, let's say Marcos yan, iba yung maririnig natin. Iba yung maririnig natin. Kung mga Marcos yan or mga Duterte yan, iba yung maririnig natin. Iba yung tono. Sabi ni Good Vibes Kamedia, kakamadla. Allow Reza to travel basta mauna kaluluwa niya, iwan ang katawan. Ay, nako. And by the way, if I'm not mistaken, si Maria Reza is an American citizen. Tama, di ba? She's an American citizen.
So, kapag pumunta siya doon, or dati siyang American citizen, if I'm not mistaken. Dahil dati siyang American citizen, madali sa kanya makaano doon, magstay doon. Madali sa kanya yun. Tapos, yung mga contact pa niya doon, yung mga artista sa States, di babalik niya yung citizenship niya. Sarado na lang niya yung Rappler. Doon niya buksan si Rappler sa States. Doon niya i-operate. Dali na yun eh. Sa panahon ngayon, may internet. Diyos ko. Napakadali ng gumawa ng pangalan at gumawa ng mga yung si Rappler, madali ipagpatuloy yun sa abroad. Sobrang dali. Kaya mga Tabergods, buti na lang talaga hindi pinapayagan tong si Maria Ressa na makaalis. Dahil Diyos ko, nakakasakit niya sa ulo. How do you solve a problem like Maria? Ay, nako. But anyway, ngayon din mga Tabergods, today, meron na namang isinisigaw na injustice ang ating mga mahal na aktivista. Ayan. Okay? Papakita ko sa inyo. Kasi kanina, mga Tabergods, kung nabanggit ko nga kanina, today daw is International Human Rights Day. Okay? Sa panahon daw ng International Human Rights Day, nagkahulihan pa rin ng mga aktivista. Bakit daw ganun? Okay? Bakit daw ganun? Para naman pinapatunayan nyo yung sinasabi ni Maria Ressa na totoo eh. Diyos ko, manghuhuli talaga kayo sa panahon ng pandemya at sa panahon ng International Human Rights Day. Hindi mo na kayo nag-intay ng December 11. Ay, nako. Anyway, so may mga hinuli kasi mga aktivista kanina, 6 na trade union organizers and isang journalist ang hinuli kanina. Okay. Yun lang sila yung mga hinuli kanina, So galit na galit ngayon yung mga aktivista. Human rights advocates and progressive groups in the morning of December 10 march to Menjola. Nakita nyo ba yun? Yung mga picture na yun. Ang konti na nila, Ang sobrang konti na ng mga aktivista. Hindi ko alam kung dahil lang ba COVID, kaya walang lumalabas, o dahil wala na silang nakukumbinsi. Feeling ko wala na silang nakukumbinsi. But anyway, going back. December 10, March to Menjola to commemorate the International Human Rights Day as they called for accountability for alleged violations. Okay. Pero, habang nandoon sila at nagrarally, tumatrabaho naman ng ating CIDG. By the way, nakita niyo yung picture na yun. Nakita ko si pangalan ni Zarate, sabi ni Lady M. Kamukha ni Zarate yung effigy na dala ng mga rallyista. Okay, so, nakita niyo yung picture nila, yung naka-cosplay sila. Yung akala mo mga katipunero, tapos si Zarate yung nagfi-feeling na Luna. Nakita niyo si what's his name? Teddy Casino. May nakaipit na iPhone sa kanyang bulsa. Ang sabi ng mga nagko-comment, saan ka nakakita ng komunista na sumusuporta sa mga kapitalista? So, yun na nga. Good luck. Anyway, so yun nga, habang nag-rally sila doon, nagkakahulihan naman ang ating CIDG. Ano nangyari? Well, merong search warrant na in-issue sa Quezon City, RTC. Okay, may warrant of arrest. Binigay sa CIDG. Okay? At yun na nga, yun ang ginamit nila panghuli. At of course, ang sasabihin nila, tinaniman na naman. Tanim daw, tanim. Okay? Puro tanim barel, tanim bala, tanim something. Kailan naman taani? Umani naman kayo. So, puro tanim, walang ani. Ano yan? Ay, nako. CIDG said their arresting team seized a grenade, a rifle, a pistol, and bullets in the raid along with assorted suspected subversive documents.
So ito yung mga inaresto, no? Hindi, kasama pala silang inaresto. Mark Ryan Cruz, Romina Astudillo, Jamie Gregorio, and Joel Demate. They said police recovered grenades, guns, and bullets in searches of their residences in Quezon City and Manila. Tsaka hilig na sa granada, no? Sa kaya na dinadala yung granada na yun. Sino ba yung naringgan ko? May narinig akong kwento. Ang ginagawa daw dyan ay ginagawa silang runner. Yung mga aktivista sa Manila. Parang runner ang ginagawa sa kanila. So, ibibigay sa kanila, bibilhin dito sa Manila or kukunin dito sa Manila, dadalhin nila sa mga probinsya itong mga baril na to. Parang runner daw sila. Yun ang nangyayari. Kaya nahuhulihan sila ng mga ganong kalalakas at high caliber na ganong kalalakas na explosives at saka high caliber na mga baril. Parang ganon na, hindi ko alam kung sa Karambola ko yata narinig yun. Sa Karambola ko yata narinig yun eh. Kay Boss Conrad. But anyway. So ang unang hinuli si Dennis Velasco. Okay, si Dennis Velasco. Tapos kasama niya iba pang hinuli. Ito nga, si Mark Ryan Cruz, Romina Astudillo, Jamie Gregorio at Joel Demate. Yan. So ang sabi nila the arrests a full mockery of International Human Rights Day. Buti pa yung mga kriminal dito may human rights, no? Paano naman kaya yung mga maayos at citizens kailan kami magkakaroon ng human rights? Si Kashane daw ang nagkwento, sabi ni Theodore Ginucci. Kailan kaya tayo magkakaroon ng human rights, no? Ito naman yung isa. Hours later, journalist and Manila Today editor Lady Ann Salem was reported arrested by the police in her residence in Mandaluyong. Okay? Ito rong Salem na to is the communications officer of International Association of Women in Radio and Television. IAWRT was the first to issue an alert on Salem's arrest. At siya daw ay miyembro ng Alter Media at na nag-host konektado ito sa NUJP. Mahirap nga. Ang sabi, nire-red tag daw sila ng NTF-ELCAC. As usual, yun ang sasabihin nila. As usual. Ano daw ang nakuha kay Salem? Ganun din. 4 grenades, 4 pistols, and bullets ang nakuha sa kanya. Hindi nga kaya courier to mga to. Kasi sabi ni JR kanina, courier daw. Hindi nga kaya courier sila talaga. Diba? Hindi ka, sila ay mga courier. Bagsak sa Manila. Siyempre, mas madali nga naman magbagsak ng mga ganyang produkto sa Maynila. Dadalhin sa mga probinsya pag bumiyahe sila. Hindi mo nga naman pag-iisipan. Thank you very much sa 1,000 viewers po natin tonight. No? Na-appreciate po natin ang presensya nyo. Diyos ko, natutuwa ako sa ganyan. But anyway, going back. Ito na nga. So, ito yung Alter Media. No? Chinek yung Alter Media. Ito siya. Meron silang statement kanina. Free Lady Ann Salem. Salem or Salem? Ayun na naman. No? Clear attempt to silence critical journalists, etc. etc. Ni-red tag daw sila ng NTF-ELCAC. Okay. We demand the PNP to release Lady Ann. Magbayad kayo ng bail. Kung bailable, kaso malabo yan kasi illegal possession of firearms. So malabo yan. Gawin nyo, humarap kayo sa korte. Mas maganda. Kasi mga tabergats, ito kasi yung problema sa ganyan. Baka maulit lang uli yung nangyayari kay Reyna Menasino. Yung uhulihin, tapos hindi nila ihaharap sa arraignment. Diyos ko, bakit? Kasi ayaw nilang magpatuloy yung kaso. Bakit? Ang weird nyo naman. Ba't ayaw nyo tuloy yung kaso? Kung alam nyo na illegal na dinetain, illegal na inaresto, di humarap kayo sa korte. Hindi yung puro kayo press statements. Yun na nga. Kasi, ang gusto kasi nila,
publiko ang maimpluwensyahan. Wala naman silang pakialam sa mga tao na to. Yung gusto lang nila yung pinaglalaban nila ang marinig. So, ito si altermedia.net. Ayan. So, alam na natin to. Yak, nag-subscribe pa. You. Alternatibong balita, Disyembre 4, 2020. Red tagging. May ganyan pa pala silang drama. So, para silang news network, alternative news network. Yung pala ang peg nila. Pero, makakaliwa ang drama. O, atake sa press freedom, ano ba? COVID-19, paano babagal, anti-terror law, pirmado na, etc. etc. SONA special, may ganun po. Bagong bayanihan, anong dapat bantayan? Diyos ko. So, anti-government pala to. Possibly subversive. Possibly. Hindi pa natin alam. Hintayin natin yan. Hintayin natin yung mga sasabihin ng korte dyan. But yun nga ang tanong dyan eh. Sigaw silang sigaw, we demand the release of this person, etc., etc. Pero hindi naman nila pinapaabot sa korte. Pumunta kayo ng arraignment. Doon nyo sabihin, we are not guilty. And then pre-trial, maglabasan tayo ng ebidensya. Tapos yun, mag-trial tayo. Pag guilty, o di guilty, pasensya kayo. Sira ang propaganda nyo. Pag not guilty, o di maganda, meron pa kayong dagdag propaganda. Ang problema kasi hindi nyo dinapaabot ng korte. Paabutin nyo kasi ng korte. Kawawa naman. Kawawa naman yung mga bata. Mabata pa nitong mga to. Well, isa dito, medyo may edad na. Pero, ay na. Alam mo, propaganda lang talaga eh. Doon pa lang damang-dama mo na yung pagka-propaganda. Sabi ni Argo, may 3K na teroristang subscriber yung Altermedia. Tindi eh. Sabi ni Sarah Genica Toribio, pwede ba nating i-report yung Alab para mapasarap? Pwede naman. Yung channel mismo sa YouTube, pwede. Report. Walang problema yan. Pwede naman. It's up to you. I mean, hindi ko i-encourage yan kasi YouTuber din ako. And ayokong may gagawa sa akin nun. Siyempre, di ba? Don't do unto others what you don't want others to do unto you. Pero it's your call. Kapag ang konsensya nyo po ay sinasabi, ay, gusto kong i-report itong channel na to sa YouTube, gawin nyo po. Walang problema. Basta konsensya nyo po ang magsasabi sa inyo. Okay? So, ayun na nga mga Tabergads. Human Rights Day hindi po applicable sa mga rallyista na yan. Nanggugulo lang, ikulong sila lahat. Ito pa nga nakakatawa eh, di ba? Sabi yun niya ng Virgie Natsui. Yan. Ito pa nakakatawa mga Tabergads. Rally sila, rally. Siguro may ano sila doon, good 1,000? 1,500? Konti lang. O siguro, hindi, in-overestimate ko siya. 500 to 1,000 siguro. Mang Nando. Imagine mga Tabergads. Kung yung mga yun, kung lahat ng mga yun, na-expose sa COVID-19, di dadagdag pa sila after 14 days sa numero. Napaka-irresponsable eh. Tapos sabi ni Renato Reyes kanina sa GMA, sabi niya, hindi na, nakita niyo naman, sumusunod kami sa protocol, etc. Diyos ko, kitang-kita naman sa mga sa mga drone shots, Diyos ko, wala lang social distancing. Yung face shield, ginawang headband, meron lang sila yung face mask. So, isa sumunod sa protocol. So mga rubber cats, maraming pong salamat for joining me again today. Wag niyo pong kakalimutan na mag-like at mag-share at mag-subscribe po sa aking channel. Paki-share po yung ating po mga uploads, okay? Para po marami po makabalita po sa ating kwentuhan dito. At bukas po mga Tabergads, absent po ako tomorrow. Meron po tayong training bukas. So, may speaking engagement po tayo. Magti-train po tayo ng mga kumpanya bukas. So, medyo wala po ako bukas. Pero, mga Tabergads, I appreciate your presence here. Okay? At wag niyo po kakalimutan mga Tabergads, YellowFree 2022. Hashtag YellowFree 2022. At hashtag My Sentido Common.
at the same time po mga Tabergats. So I'll see you all on Monday. Monday na po, no? 11 p.m. dito po sa Coach Jarrett Live. Thank you very much, Che M. Segundo, JJ Kojima, Trexie Acosta, Banti at John Villaferte from Italy. Shoutout po sa inyo. Homer Bautista, shoutout na rin po sa inyo. Okay? So, mga Tabergats, take care mga kaibigan po natin OFWs. God bless your work today. Sa mga kaibigan po natin sa Pilipinas, God bless your rest. I'll see you all on Monday, 11 p.m. On our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you.